Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Sana lahat po tayo ay maayos naman po ang kalagayan. Ang inyong lingkod, medyo namamaos. Medyo malat ang aking boses. Siguro gawa ng nagbago na rin ang klima bigla. Tapos medyo makulimlim pa nitong mga nakarang araw. May mga paambon-ambon, paulan-ulan. Pero siguro, ano na to, bahagi na to ng pagpaparamdam ng Kapaskuhan. So, again, Christmas is just around the corner. At, of course, December na eh. Di ba? At alam ko, excited na rin ang ating mga kabarangay sa darating po na Kapaskuhan. So, ano ba mga kaganapan sa Barangay San Antonio nitong nakaraang linggo? So, unang-una po, syempre, ang aming, we're very happy to share na buhay ang mga business investments dito po sa Barangay San Antonio. At we're very happy and we want to congratulate the proud new owners of a newly opened Potato Corner branch dito po sa may 8101 Pearl Plaza, dito po yan sa Pearl Drive. At syempre, yung pinakabagong branch din ng P Donuts, na matatagpuan naman po sa Ruby Road. So, isang magandang pangitain po ito, na ang ating mga negosyante, ay confident, na mag-invest dito po sa ating barangay, sa Barangay San Antonio, sa lungsod po ng Pasig. So, again, good luck po, sa inyong bagong mga business endeavors. And again, maraming salamat for trusting to invest in Barangay San Antonio. Siyempre, i-segue ko na rin lang, magja-January na rin. At syempre, sa ating mga business owners, January is the renewal time. Renewal season na po ito ng ating barangay clearance for business permit. At syempre, pagkatapos po nun ay magre-renew na din kayo ng inyong mga business permit para sa inyong mga negosyo, mga establishmento dito po sa hindi lamang sa Barangay San Antonio kundi sa buong lungsod po ng Pasig. So again, dito sa Barangay Hall, isi-set up pa rin natin ang ating basketball court para ma-serve natin yung influx ng mga taxpayers na pumapasyal sa ating Barangay Hall tuwing buwan po ng Enero. So sa mga magre-renew, alam nyo na naman ang drill, just bring the basic requirements at makakatiyak po kayo, kami, na mapapabilis, mas bibilisan natin ang ating paghahatid ng serbisyo. Matatapos nyo kaagad ang transaksyon ninyo at makakatungo na po kayo sa Ayala 30th Mall, dun sa Business One-Stop Shop para i-process naman po ang renewal ng inyong business permits. At syempre, dito po sa Barangay San Antonio, tuloy-tuloy din po ang ating iba't ibang mga programang pangkabuhayan or pang-livelihood ng mga programs natin dito po sa BSA. So, unang-una po dyan, syempre, ang ating ongoing collaboration with Rizal High School. So, nakakatuwa, ang Rizal High School pala, ang kanilang mga grade 12 students ay nag-undergo ng work immersion program or parang OJT. Nung panahon ko, wala eh. Nung panahon ko, college lang, College lang ang OJT, although hindi ko inabot ang K-12 kasi, So ngayon, alam ko ang objektibo ng K-12 talaga is after their high school, ay employable na sila or pwede na silang magtrabaho, hindi man nila ma-pursue ang kanilang college education. Pero syempre, yun pa rin naman ang ating direction na sana lahat ay makapagtapos ng kolehiyo. Pero again, nakita natin na through the K-12, inihahanda na rin ang bata sa real world, sa tunay na buhay na talagang pagtatrabaho at paghahanap buhay. So, itong work immersion project or program ay 10 araw lang naman sila na mag-duty dito po sa ating barangay hall doing different na mga clerical work, mga filing, yung mga mahihirap actually, yung mga mahihirap gawin, nakakatuwa na very willing and able naman ang ating mga mag-aaral ng Rizal High School na gawin ang kanilang mga assigned tasks. So, sa ngayon, meron na tayong mga 3 batches na na-serve ng mga estudyante mula sa Rizal High School at alam ko meron pang mga parating. At come next year,
nakipag-usap na rin sa atin ang pamunuan ng Kapitolyo High School at sila rin po ay magpapadala rin ng kanilang mga mag-aaral sa atin upang magkaroon ng work immersion program. So again, maraming salamat sa mga learning institutions, no, for trusting Barangay San Antonio sa inyong mga mag-aaral. At syempre, no, kami rin mismo nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ito, no, dahil yung mga ganitong mga programs na kung saan kami napapabilang, no, nagiging new learning experience din po para sa amin sa barangay government. So again, thank you very much at asahan niyo po ang aming patuloy na suporta. At syempre, no, tuloy-tuloy din po ang ating pag-aanunsyo ng iba't ibang mga trabaho alerts or mga job opportunities para po sa ating mga kabarangay. No, nagpapasalamat tayo sa mga employers, no, mga possible employers na patuloy na nagre-reach out din sa amin, no. Yung kami naman, kung kami nagre-reach out sa kanila, very accommodating naman sila, no, sa kanilang paglalatag ng iba't ibang mga job vacancies na tayo naman, no, inaanunsyo naman po natin sa ating mga social media pages, sa ating Viber community group. At nakakatuwa, no, na yung pagkakataon na ito, no, na mabigyan ng options ang ating mga kabarangay, no, na nagja-job hunting, no, ay naibibigay po natin. So again, sa ating mga kabarangay, no, tunghayan nyo lang lagi, no, subaybayan nyo lang ang aming mga social media pages, no, para nakikita nyo, no, baka mali nyo makachamba kayo ng isang trabaho na gusto ninyo pala. So asahan nyo po na kami ay patuloy lamang po na makikipag-ugnayan sa iba't ibang mga employers, no, mga kumpanya, no, na matatagpuan di lamang sa Barangay San Antonio kundi mga malalapit din, no, sa Barangay San Antonio. Nang sa ganun ay patuloy po tayo makapagbigay ng mga job opportunity options para po sa ating mga mahal na kabarangay. And of course, last but not the least, ang aming pagpapasalamat sa City Government of Pasig sa kanilang isinagawang orientation para sa kanilang TAPAT program. So, ang TAPAT program ay ito yung tulong at puhunang ayuda para sa taga-Pasig. So, this is a small loans program, no, pagpapautang, no, ng City Government of Pasig sa mga small medium enterprises, no, or mga startup entrepreneurs, no, yung mga small business owners. So yung ating naging orientation, no, higit kumulang 50 rin ng umattend sa naturang orientation. At syempre, no, na naipakita sa kanila yung benepisyo nitong programa pong ito. So syempre yung TAPAT program is targeted dun sa mga nag-uumpisa para kumbaga may dagdag kapital, no? At syempre doon naman sa mga may small business na gusto nilang palaguin ng konti, no, ang kanilang mga negosyo, no? Syempre may tulong financial din, no? May kapital din na maidadagdag para mas lumaki pa ang kanilang existing po na negosyo. So alam ko, no, nabanggit sa akin ng mga nag-i-implement ng TAPAT program na per barangay, no, na nakapila ang Barangay San Antonio kasi yung ibang barangay muna ang kanilang sinoserve. Pero at least nagawa na natin ang orientation at pagdating na dun sa point na tayo na ang sunod na isoserve, at least alam na nung ating mga possible beneficiaries, no, ang proseso at mga reglamento nitong TAPAT program ng lokal na pamahalaan ng Pasig. So again, ako'y nagpapasalamat sa representatives, no, ng City Government of Pasig, no, para sa inyong naisagawang maayos na orientation para sa aming mga kabarangay. At syempre, aking pagpapasalamat din kay Kagawad Ping Aguilar, no, for facilitating this orientation at gayon din, no, sa pag-facilitate din ng iba't ibang mga programang pangkabuhayan para sa Barangay San Antonio. And of course, mga kabarangay, no, nabanggit na natin kanina, no, that Christmas is just around the corner. So, ilang mga important announcements po para sa buwan ng Disyembre, no, itong Christmas month, no, para alam ko itong mga impormasyon na to ay napakahalaga, no, na malaman po natin. So, unang-una po, syempre, no, ang ating barangay will be hosting, no, our usual Holy Mass schedules, no, dito po sa ating barangay hall, particular sa ating
ating covered court, no? Marami na rin nagtatanong sa atin yan yung simbang gabi, meron ho ba? So yes, no? Tuloy pa rin ang ating schedule ng simbang gabi masses. So ang ating simbang gabi will start on December 16 hanggang December 24 sa ganap po na 5 a.m., no? Alas 5 po ng umaga. So dito po yan sa ating covered court. At syempre, no, yung ating Christmas Eve and New Year's Eve Mass, no, December 24, 6 p.m. at December 31, 6 p.m. din. So mabuti, no, maaga-aga, no, ang ating Eve Masses nang sa ganun ay pagkatapos, di ba, family time na. Di ba? Pwede nang mag-Noche Buena, no? Kumain, mag-bonding na with the family, no? So, I think nasubukan natin to last year na first time, no, 6 p.m. natin ginawa. Pero nakita natin na mas maganda at mas nagkakaroon ng yung hindi na tinatamad lumabas ang ating mga kabarangay para magsimba. So again, this is a collaboration with our parish, no, Holy Family Parish led by Father Joseph Santos, and of course, no, ako'y natutuwa din, no, na itong mga Holy Mass schedules natin sa barangay, no, karagdagang option po ito para sa ating mga constituents. No, alam ko nung dati, nung kagawad pa lang ako nung 2007, ang misa lang talaga dito, no, yung Misa de Gallo tsaka yung Eve Masses dito lang sa Barangay Hall, mismong sa Holy Family Church at saka sa St. Francis Church. Pero ngayon, no, meron na tayong masisimbahan sa mall, no? Ayan, nandiyan ang estansya, 'di ba? At dati walang anticipated simbang gabi, no? Ngayon meron ng anticipated simbang gabi, no? Dito sa atin sa barangay natin meron din, no, mismong sa Ortigas Park. So syempre Holy Family Parish din ang magfa-facilitate nung mga misa doon. So again, no, please take note of the schedule of masses, no, at syempre, no, kayo rin naman mamimili kung saan nyo gustong magsimba. Basta importante magsimba po tayo, no, bilang pasasalamat, no, at syempre pagdiriwang natin ng Kapaskuhan. At syempre, no, pagdating sa ating paghahandog ng pamasko sa ating mga kabarangay, nag-umpisa na rin po ang ating distribution ng ating pamaskong handog na bigas para sa ating mga registered voters ng Barangay San Antonio. So nagsimula na po tayo, no? Ongoing na po ang distribution dito po sa ating Barangay Hall. So sa mga hindi ho na-tsempuhan, no, sa kanilang mga bahay or yung pagtigil nila dito sa bahay nila dito sa San Antonio hindi ganun ka-regular, no? Pwede nyo na pong i-claim ang inyong pamaskong handog na bigas dito po sa ating Barangay Hall. At syempre, no, in the coming days, no, magsisimula na rin ang ating mga house-to-house delivery, no, ng ating mga pamaskong handog na bigas, no, sa ating village at syempre sa ating mga kabarangay sa Ortigas Center. So, doon sa mga ilang condos, no, hindi po lahat, no, may mga ilan po tayo na select na mga condos, lalo-lalo na po yung mga kung saan tayo maraming registered voters. Now, we will be setting up a distribution desk, no, na kung saan ay nakipag-ugnayan na rin tayo sa kanilang mga building administrators, no, para nang sa ganun, personal na talaga humakuha ng ating mga kabarangay, no, ng ating mga registered voters ang kanilang pamaskong handog na bigas, no. Syempre, dati kasi inaiiwan lang natin sa mga admin offices, no. Minsan nalilimutan kunin at ayaw naman natin mangyari, pero talagang minsan nako-compromise ang quality ng ating bigas pagka nasa-store siya ng matagal. So again, isang experiment po ito, no. Please bear with us, no, pero we hope na through this scheme, no, ay mas ma-distribute natin efficiently ang mga pamaskong handog na bigas, lalo-lalo na sa mga kabarangay po natin sa Ortigas Center. So, syempre, no, dagdag ko na rin dyan, no, syempre, yung ating distribution din ng pamaskong handog na cash gift, no, para sa ating mga mahal na senior citizens, no. So, syempre, si April, no, will lead the team para mag house-to-house delivery na rin ng ating Christmas cash gift para po sa ating mga lolo at lola.
At syempre, dagdag ko na rin, no, yung pamaskong handog ng city government, no, ay nagsimula na rin ng kanilang distribution, no, hindi lamang sa Barangay San Antonio kundi sa buong lungsod ng Pasig. Last Sunday, alam ko nagkaroon na ng nagka-distribution na dito po sa ating barangay, no, at alam ko may mga nabigyan na, pero marami rin ang hindi pa nakakakuha, no. Actually, pati ako kasama doon. Wala ako sa bahay nung Sunday, eh. So hindi rin ako inabutan sa aking bahay nung pagpasyal ng distribution team. So marami rin nung nagme-message sa inyong lingkod, no, asking babalik ba sila? Paano 'yon pag hindi kami nakakuha, makakakuha pa ba? So actually inaalam ko rin po, no, may mga nagsasabi akala siguro nila hawak na namin yung mga pamaskong handog, pero hindi po. Never po tinurn over sa amin ng city government po yun dahil sila po yung accountable. Sila yung accountable dun sa mga goods na dala-dala po nila or nung dala-dala ng kanilang mga distribution team. So, antabayanan na lang po natin ang kanilang mga announcement, no, kung magkakaroon man ng another schedule na iikot pa dito po sa ating barangay or more so, no, pwede nyo pong i-message ang Facebook account ng Pasig City Public Information Office, no, nang sa ganun ay direkta na rin tayo makakuha ng sagot sa kanila, no, patungkol sa mga concerns po natin sa pamaskong handog ng city government. And of course, no, mga kabarangay, ang aking muli na patuloy na pag-anyaya po sa inyong lahat to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan, no, dito sa ating barangay. Lalong-lalo na ngayong December, no, talagang marami tayong ganap. At sana, no, yung mga impormasyon na yun, no, pinopost naman po natin para sa kaalaman po ninyong lahat. So again, ang aking patuloy na pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo, ang ating mga mahal na barangay employees, the barangay council, the SK council, our social media team, maraming salamat. Siyempre sa ating mga collaborators, donors, mga benefactors natin, maraming salamat sa inyong tulong. At syempre sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay natin, maraming salamat sa inyong patuloy na trust and confidence, no, para sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang iatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayo magdasal, no? Parating ang Kapaskuhan, no? There's so much to be thankful for. At syempre, no, dagdag na rin natin ang ating pagdarasal for a better 2025. So sa ating mga kabarangay, ingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.